Boruto 2 Blue Vortex Chapter 2 Full Review. Pakilike at pindot nga muna ng subscribe para updated ka sa mga Naruto news and updates. Sa nakaraang chapter na chapter 1 nga ng 2 Blue Vortex dito nga natin nakita ang muling pagbabalik ni Boruto sa Konoha matapos ang 3 taong time jump. At sumugod nga dito si Code sa Konoha kasama yung kanyang mga Clogrimes na gawa nga sa katawan ng Ten-tailed Beast. At ngayon nga nagkakagulo na sa Konoha dahil nga sa pag-atake nitong si Code. So simulan na nga natin ang chapter 2. Si Sarada nga ang cover page at ang title nga para sa chapter 2 Tree, as in puno. Sa unang panel nga ng chapter 2 ng 2 Blue Vortex makikita nga natin dito si Sarada, Boruto, Code at ang mga Clogrimes sa tabi niya. Hindi nga in-expect dito ni Code na finally nga kusang magpapakita pala dito si Boruto matapos ang 2 taong paghahanap niya dito. At dapat nga daw una pa lang ganito na dapat yung kanyang ginawa. Nag-reply nga dito si Boruto with a cold look at sinabing dapat nga daw i-withdraw nitong si Code at mag-retreat kasama yung kanyang mga halimaw na alagad habang in control pa nga siya sa mga to. Indicating nga dito na habang tumatagal nga parang mawawalan nga ng control itong si Code sa mga to ayon dito kay Boruto. Pero hindi nga isang request yung ginawa dito ni Boruto. Isa nga itong command o order dito kay Code na kapag hindi nga ginawa ni Code ang kapalit nga kamatayan. Umalis ka na at isama mo yung mga bataan mo o papatayin kita. Yan nga yung sinabi ni Boruto. At kita nga na na-trigger dito si Code sa mga salita nitong si Boruto dahil iba nga yung attitude dito ni Boruto kumpara sa last time na nagkita sila. Sobrang cold-blooded nga dito ni Boruto to the point na ngayon nga kahit mukhang si Sasuke nga inalamangan na nitong si Boruto pagdating sa pagiging cool at kalmado while being dangerous. Rumeribat pa nga dito si Code guys, pero dito nga sinabi ulit ni Boruto na narinig mo na yung sinabi ko Code, ayoko nang ulitin. Bilisan mo, umalis na kayo dito or else may iba pang mawawala sa'yo bukod sa kaliwang mata mo. Low-key in-reveal nga sa atin dito guys na itong si Boruto nga talaga yung dahilan kung bakit yung isa sa mga mata dito ni Code nagkaroon nga ng eye scar sa kaliwang mata. Posible na ginawa nga ito ni Boruto kay Code 2 years ago noong huling enkwentro nga nila. Sinubukan ngang magsalita dito ni Sarada para kausapin si Boruto pero sinabi nga dito ni Boruto na tsaka na lang sila mag-usap at magkwentuhan ng mga nangyari all these years. Sinabi nga rin dito ni Boruto na dapat nga munang tulungan ni Sarada yung mga Konoha citizens na nanganganib yung buhay. At dito nga sa mga susunod na panel makikita rin natin yung efforts ng Team 10 na si Inujin at Chocho na successfully nga na nalalabanan ng mga Clogrimes. Dito nga in-reveal na hindi naman pala sobrang lakas itong mga common Clogrimes na to. Pero yung lakas nga nila kasi hindi by quality, kundi strength in numbers. Dahil sobrang dami nga nila. At yan nga yung dahilan kung bakit nahihirapan silang lahat na labanan ng mga ito. At dahil sobrang dami nga nila at kaya nilang mag-spawn mula sa katawan ng isa't isa, muntika na ngang makagat dito si Chocho ng isa sa mga Clogrimes. Pero buti na nga lang na-rescue siya dito ni Inujin at kasama pa nga dito si Himawari na muntik na nga ring makagat ng isang Clogrime. Pero bigla ngang dumating dito si Kawaki. Ngunit imbis na tulungan nga dito si Himawari, dinedman niya dito si Himawari at nag-focus nga siya sa pagdurog ng mga Clogrimes dito. Mukhang nawawalan na nga ng pake si Kawaki sa ibang mga tao sa paligid niya dahil nga sa tunnel vision nitong si Kawaki sa mga ideals at goals niya. Pero kanina nga guys may mga emphasis nga sa pagkagat nitong mga Clogrimes. Buti nga nakaligtas itong si Himawari at Chocho sa pagkagat ng Clogrimes dahil matindi nga yung consequence kung nangyari to. Mamaya ako sasabihin yung dahilan. So sa pagdating nga nitong si Kawaki nakalaban nga niya ang isang malakas at special na Clogrime. Hindi nga ito yung pangkaraniwang Clogrime na nakikita natin. Ito nga superior Clogrime na mayroon ngang Rinnegan. At hindi nga natin alam kung ano yung kapangyarihang na idadagdag ng Rinnegan para sa Clogrime na to. Dahil wala naman tayong nakikitang Rinnegan abilities na ginamit nito. Pero siguro nga dahil wala ngang isip itong Clogrime dahil same nga sila ng Ten-tails na nag-act only on instincts at walang isip, baka sa physical attributes na punta yung kapangyarihan ng Rinnegan kaya mas malakas nga siya kaysa sa normal. Nagawa pa ngang makapagsalita nitong Clogrime na to at binanggit yung word na Otsutsuki sa harap ni Kawaki. At kinainisan nga ito ni Kawaki dahil ayaw nga niyang tinatawag siyang Otsutsuki dahil yung end goal nga niya wakasan at ubusin ng buong Otsutsuki clan. Isa na nga dito si Boruto as a stepping stone. At dito nga pinasabog ni Kawaki yung ulo ng Clogrime na to at usok na nga lang yung natira dito guys. Pero kahit ano nga ang gawin nila dito hindi nga talaga nauubos ang mga Clogrimes. Sunod-sunod lang silang nag-i-spawn dito sa katawan ng isa't isa. At ngayon nga padami sila ng padami lalo. Malaking panganib nga to guys para sa Konoha. Then bumalik nga tayo dito kay Boruto at Code. Napapalibutan nga dito si Boruto ng maraming Clogrimes. Pero wala man lang naramdaman ditong kaba o takot si Boruto against dito sa threat ng mga Clogrimes. Dito nga in-unleash niya yung katana niya dito at isa-isa nga niyang hiniwa yung katawan ng bawat Clogrime na nakikita niya. Ibang klaseng Kenjutsu nga yung ipinakita dito ni Boruto. Mala Sasuke nga guys yung sword style dito ni Boruto at mukhang mas magaling pa nga siya kaysa kay Sasuke sa paggamit
gumamit dito ng katana. Nabanggit pa nga dito ni Boruto yung katagang kapag hindi mo nga ako sinunod code at itinuloy mo ang pagsugod sa Konoha kasama yung mga alagad mo, hindi nga maiiwasan ang pagkaubos ng mga claw grinds mo. Na para bang sinasabi nga dito ni Boruto na kaya kong ubusin ng lahat ng claw grinds na ilalabas mo code kahit ilang libo pa yung mag-spawn dito sa Konoha. This shows na hindi nga natin kayang i-imagine guys yung lakas nitong si Boruto sa kasalukuyan. Pero sigurado nga ako na mas malakas nga itong si Boruto kaysa kay Jigen. At malaki nga rin ng tsansa na nasa Ishiki level o mas lamang pa nga siya dito sa Ishiki level at Baryon mode. At keep in mind nga guys na base Boruto pa lang ito guys, hindi pa natin nakikita yung karma activated version dito ni Boruto. Base Boruto nga lang ito guys na gumagamit ng Kenjutsu or sword style. Gagawan ko nga ng video yan sa hinaharap para mas malaman natin kung gaano talaga kalakas si Boruto dito sa time skip. Pero balik nga tayo, nag-reply nga dito si Code at sinabing wala nga daw siyang pakialam kung maubos ni Boruto yung claw grinds dahil in the first place tools nga lang para sa kanya itong mga claw grinds na to. Pero nabanggit nga dito ni Boruto na hindi nga naiintindihan nitong si Code yung terrors at horrors na kayang ibigay nitong Ten Tails. Na as if nga parang naranasan nitong si Boruto yung horror ng Ten Tails himself. Kung makapagsalita nga siya dito parang true experience yung sinasabi niya. Kaya nga may nabubuong theory ngayon sa social media na si Boruto nga yung mysterious figure noon sa Naruto Shippuden na nakatayo sa isang panel. Na kung saan nasaksihan nga daw nitong si Boruto yung 4th Great Ninja War at nakita yung matinding distraction na kayang gawin ng Jubi. Gawan ko na lang ulit ng video yan soon. Dito nga medyo nagtaka si Code sa sinabi ni Boruto at napatanong sa utak niya. At sinabi ngang alam nga niya ang Ten Tails nga may purpose na wasakin at kainin ng kahit sino o anong bagay na nasa paligid nila. Hanggang sa eventually nga may makain sila na isang Otsutsuki clan member. At dito nga magsisimula silang tumubo at magbubunga sila ng isang chakra fruit na pwede ngang i-harvest ng mga Otsutsuki para makakuha ng mas malakas na kapangyarihan. Sinabi nga dito ni Boruto na oo yan nga normally ang nangyayari sa mga planeta na sinasakop ng mga Otsutsuki. Pero dahil nga sa ginawa nitong si Code na hinati nga ang Ten Tails sa sobrang daming pieces at ginawa nga ang mga claw grinds na binigyan nga rin niya ng space-time black bands dahil nga daw sa mga to marami nga daw magbabago ayon dito kay Boruto. Isa na nga dito guys yung makikita natin dito sa chapter na to. Sa isang scene nga na kung saan dito habang nilalabanan ni Sarada ang mga claw grinds gamit ang Chidori na-distract nga siya ng isang ninja na hindi nga makapaniwala sa lakas nitong si Sarada dahil isang hamak na gainin labang daw itong si Sarada pero bakit ganito siya kalakas. Pero dahil nga sa interaction na to may isang claw grind nga na sorpresang muntik nang makakagat dito kay Sarada. Pero dito nga iniligtas siya nitong random shinobi na to. At itong ninja nga na to nakagat nga ng claw grind at matapos ngang makagat nitong ninja na to nagkaroon nga ng isang phenomenon na kung saan itong claw grind nga at itong ninja para bang nag-fuse at bigla na lang naging isang puno. Ganito nga rin yung nangyari sa iba pang ninja na nakagat din ng claw grinds. Para nga silang pinaliit na version ng Ten Tails na matapos nga makakain ng isang Otsutsuki nagiging isang God Tree. Pero dahil hindi nga Otsutsuki at normal na ninja lang o tao yung nakakain nila dito ng mga claw grinds nagiging normal na puno lang sila at hindi isang God Tree. At yan nga yung sinasabi kanina ni Boruto na pagbabago sa proseso ng buhay ng isang Ten Tails na resulta nga ng ginawa nitong si Code. I-explain ko nga ng mas detalyado lahat yan sa mga susunod na videos para mas maintindihan nating lahat. Dito nga muling binanggit ni Boruto na I will let you live, Code, at kapalit nga ng pagkabuhay mo, dalhin mo ko sa main body ng Ten Tails. Dito nga mukhang gusto ngang makita ni Boruto yung main body ng Ten Tails at hindi nga natin alam kung ano yung gagawin ni Boruto sa Ten Tails. Pero bago pa man mangyari to wala ngang takot na hindi pumayag itong si Code sa gusto nitong si Boruto. Pero may sinabi nga dito si Boruto, sa totoo lang, madali ka lang patayin, Code. Yan nga yung sinabi dito ni Boruto, sobrang cold. At sobrang confident nga rin dito ni Boruto sa sinabi niya at para sa akin nga mukha nga kaya talagang patayin nitong si Boruto si Code nang walang kahirap-hirap. Imagine guys, itong awakened Code nga considered. Si Kishimoto mismo ang nagsulat na itong awakened Code nga mas malakas pa kaysa kay Jigen. Yung Jigen na dumurog nga kay Naruto at Sasuke na may Kurama pa noon at meron pang Rinnegan. So kung kaya ngang patayin ni Boruto nang walang kahirap-hirap si Code na mas malakas pa nga sa pinagsamang Naruto at Sasuke, gaano nga ba kalakas si Boruto? Imagine, instead na mamatay ka nga ng walang kabuluhan, bakit hindi ka na lang gumawa ng isang magandang bagay na makakatulong sa kabutihan ng buong mundo? Yan ang tanong dito ni Boruto at sumagot nga dito si Code at sinabing it's irrelevant since ikaw nga yung mamamatay sa ating dalawa, Boruto. Matapos yung sagot na yan ni Code, agad ngang gumalaw dito si Boruto with the goal na talagang patayin dito si Code at sinabing I guess wala nga talagang gamot para sa katangahan. At dito nga parang may pumalibot sa katawan ni Boruto na hangin na para bang vortex na tipo ng chakra na pumapalibot sa kanya. Nagsimula nga ito sa kamay o
palad ni Boruto na kumalat nga sa buong katawan niya. At dito nga inassume dito ni Code na Rasengan yung ginagawa dito ni Boruto. At tama nga dito si Code. Ito nga ay isang Rasengan pero hindi nga ito isang normal na Rasengan. Ito nga ang Rasengan Uzuhiko. Isang bagong uri ng Rasengan na siguradong out of this world ang kalakasan. At pag-uusapan natin sa susunod na videos, huwag kayo mag-alala. Aalamin natin kung ano yan. Abangan. Diyan nga natapos ang chapter 2 ng Boruto 2 Blue Vortex. Sa susunod na chapter nga ay makikita natin kung paano mamaltratuhin ni Boruto itong si Code. At baka dito na nga rin ma-explain sa atin ni Boruto kung nasaan na nga ba si Sasuke. Nag-enjoy ba kayo? Press like kung oo. And also subscribe para updated ka sa mga susunod. Comment down your thoughts and babasahin ko yan. Kita-kits tayo sa susunod. Peace!